ng Team Liquid Philippines para hindi ma-first pick ng Onyx. Pero when it comes to the priority, kung sakaling walang Lancelot, Gatot Kacha yung next. So ito yung parang flowchart yan. Open ba yung Lancelot? Pag no, Gatot Kacha ang first pick natin. Kapag yes, let's pick the Lancelot first. Okay, tignan natin kung anong mapa ang makikita natin dito para sa pangalawang game. Dangerous grass naman. So, mas tumataas yung chance na makikita natin dito yung mga heroes na, of course, gusto nila pumunta sa grass, kumuha ng vision. Hilda immediately comes to mind. At nagugulat ako na si Hilda at Gatot Kacha biglang tumataas na sa priority muli para sa mga players natin, especially the Gatot Kacha, na nakita natin isa sa mga biggest reasons kung bakit na-dictate yung tempo ng draft ng TNC at Twisted Minds kahapon sa second series ng araw natin. Yeah. Nagkakaroon na ng agawan to the point for the first pick yung mga Gatot and also yung palitan din ng mga tipong Lunox as well as the Kimi. This time, a very interesting man mula sa TLPH. This is the Pharsa. At ang minamata mo dito is not the first two picks Pharsa, pero yung third pick na potential dito sa Pharsa. Ganito ka-advance mag-isip yung TLPH. They're denying those heroes. And also, gusto nilang makuha din yung Lancelot at their side. Yeah. I think TLPH will first pick the Lancelot. And let's see if Onyx actually prepared for that. Nakita nyo na ngayon ang Sonics dito sa Cuneta Astrodome. Active as always. But now, Coach, why not vocal for Onyx Philippines? Naisip nila kung ano tatanggalin nila dito for the final ban ng first phase red side. Dahil Team Liquid Philippines, tinanggal na nila yung CC. Pag nagtatanggal ka ng CC sa first phase or any EXP laner, mas tumataas na yung importance na makakuha na kayo ng EXP laner sa unang phase ng drafting. Meaning, maglalaban na tong dalawa na to para sa mga Lapu-Lapu, Esmeralda, later on, Uranus, of course, still active. So, yung gitna ng mapa ang tinatarget dito ng Onyx Philippines. Wala na yung Pharsa Juicing trade at ito na nga ang Lancelot ni Carl TZ. Yeah, okay, so do you pick up the Gatot Kacha if you're Onyx? Ang magandang kakombo niyan, obviously, is the Yi Sun Shin. Pero yung Onyx Philippines, they can reserve that for the third pick. What I'm seeing now na available is the Kimi as well. So pwedeng Gatot Kimi ang i-prioritize dito ng Onyx Philippines. Yeah, strong combo at mas magaganahan kayo na maging aggro. Pero dahil nakita ko siya in action kahapon sa kamay ng TNC Pro Team, feeling ko mas madami teams na ata magta-try na mag-rush ng mga Gatot Lunox. Kasi grabe din pala sila mag-invade yung dalawa na yun eh. So, hindi natin makikita yung mid laner, Yi Sun Shin Gatot nga. Liquid, do they pick up their EXP laner now? That's the Yuzong. Lunox is available. Pwedeng pang-prep dito din ng TLPH para kung sakaling magkakaroon ng tanky XP laner ang Onyx Philippines, ganun yung pwede nilang pang-kontra. So another benefit of the Lunox is also wala na yung Pharsa at wala na rin yung Zushin. So makakuha may priority. Ang Onyx Philippines, ano kaya? Pwede nilang patapat dito sa Lunox. I hope that's not Angela. I think unanimous na tayo lahat dito. Maybe no more Angelos for teams like these. But we need explosiveness in the center of the map. And here's something explosive, the Valentina. But now, I think baka umabot sa point na naman to, masyusyuhan yung Onyx Philippines na mag-Granger na naman sa gold. I hope not. I hope not. Feeling ko, Onyx Philippines, dapat huwag na sila matakot na mag-all-in dive na lang sila na composition. Pero kailangan din nila mag-ingat sa Yuzhong. The Grok is still open and I feel like worthy ban siya ngayon dito by Onyx. You cannot give the Grok right now to JP. At on the other hand, pwede mong kopyain with the Valentina. Kaso, fixed ka na dito. May kopyain ka na which is the Yuzhong. So sometimes, pag meron kang dalawang choices na kopyain, hindi magiging maganda. Hilda is a very good ban mula sa Onyx Philippines dahil hindi ito magandang hero na i-match up for this Yi Sun Shin. And the Phobius naman para sa TLPH. Isa pang makunat na hero pa ang pwedeng iba na ng Onyx dun mula kay JP. Hylos comes to mind. Para din hindi sila ganun ka-pressured na kumuha ng shred type of hero. Kasi between Yi Sun Shin as well as Valentina, wala sila nung actual na burst na pwede natin makuha. They're more like parang hindi sila ganun kalakas kapag makunat yung kalaban. That's what I'm trying to say. Unlike the Lunox na hindi ganun concerned sa HP-based heroes, and indeed, it will be the Hylos band. Ano na lang may iwan dito kay Kirk when it comes to something explosive or set? Alice. Yuzong kasi katapat eh. Oo, ang hirap. Yeah. Baka Lapu-Lapu or Esmeralda? Okay. The Esme still all open as well, the Lapu-Lapu.
Yeah. Tingnan natin kung makita natin yung killer pick ngayon or Kirk pick right away. Tingin ko mas maganda kunin Esmeralda dito kasi TLPH hindi magdadalawang isip na kunin yan afterwards. Oheb plays that hero. That will be really good para sa TLPH. Yeah. Another hero naman para kay JP is yung Chip. Looking very scary in this particular moment. Yung Padang pwede din nilang kunin eventually. But I would feel like yung Chip ay isa sa mga pwedeng kunin dito ng TLPH. Ngayon, Onyx, I firmly believe mas maganda kunin na yung XP-Lane. At ang best XP-Lane ngayon is Esme para sa kanila. Next is Yura, siguro. If they pick up the Lapu-Lapu, makakontra sila ng Esmeralda dun sa TLPH. Oh no. Okay. So this is Esme all the way para sa TL. Esme put it in the gold lane for Oheb. Yes. Tapos yung Yuzong, XP lane, Rome, JP. At that point, you can pick anything else. Dahil may Esme Yuzong ka, pwede ka nga mag-chip as we mentioned earlier. Kasi mas free ka na umikot sa mapa. Hindi mo kailangan na yung tinatawag natin parang typical idea ng roam. Kasi si Chip hindi naman typical na roamer siya. That's right. So yung XP at saka yung gold mo yung magiging roamer kasi sila yung nagpa-front, sila yung nagkukuha ng vision, umiikot ng mapa, ganun. Other option dito para sa TL is yung Cho. That's a Cho. It's a XP. And another fighter is it's a Ruby. Rises when I give the word. And Kali. Wow! All dive ang pinili dito ng Team Liquid Philippines. Bakbakan na, again, if Onyx Philippines ends up with a marksman, may chance kasi yung lineup ng Team Liquid Philippines na ngayon na ang bilis yung takbo ng laro nila. As in literal na Liquid Stampede, as usual. I don't prescribe a marksman dito para sa Onyx. And without the Esmeralda, baka pwede pang i-revisit ng Onyx yung Cho sa gold lane. Maganda siyang strong lane naman kung sakaling makakatapat niya yung Ruby. Wait, Xbog ata yung... Xbog yung fina-float ni Kelra ngayon, ha? Nakita natin mula sa MPL Indonesia, gumagana ang export. Nasa kanila yung Valentina, so hindi sila ganun ka-scared. Okay, so itutuloy ba ang export? That is Moscow. Moscow pa rin ang pinili. Marksman, okay. Marksman that creates the space, pero yung Liquid lineup, mas magaganahan sila mag-stampede dito. I think we're in the same boat here na baka mahirapan talaga ang Onyx Philippines for this game number 2. I will not say na baka mahirapan sila. Mahihirapan talaga sila, Redmar. Ang pinili dito ng Onyx Philippines, ibigay ulit yung strike ng TL. First turtle priority para sa TLPH. Napakalakas at mabilis kumonekta yung kanilang mga players. And then, Dangerous Class Pro with Ruby and Khalid. This is a very scary gamble para sa Onyx Philippines. Tignan natin kung gagana ang plano ng Onyx Philippines dito para sa game number 2 as Liquid. Similar to game number 1 against Falcons, gumawa sila ng isang lineup na mabilis, na agresibo, na Liquid Stampede kung Liquid Stampede. We're heading back into the game. It's game number 2 in this golden rivalry. Josh Kicks and QWERTY, let's go! Sa pagpapatuloy ng Golden Rivalry, magtutuloy-tuloy din ba ang init at confidence ng Team Liquid PH? Umahanap ng Onyx Philippines ang kanilang super fam strategy kung paano nila itataya ang ating series. We're heading on inside the game. At gusto ko ding balikan yung mga pinag-uusapan ng ating mga panelists. Knowing na parang mahihirapan daw dito ang Onyx kasi tila ba super agresibo ng lineup na meron dito ang Liquid. Sobrang taas ng poke damage, even JP has it. Tapos yung Lunox pa nila on the mid lane, guaranteed din yung mabilis na ikot considering na kahit saan sa mapa ay pwedeng puntahan ng maaga ng Team Liquid Philippines. And if you're asking for damage, even their XP lane can provide the damage that they need. So for Team Liquid, meron, sabihin man natin na kailangan nilang pangmadalian yung lineup, pero may time limit din kasi yung lineup nila eh. Dahil sa Moscow na outing. Kumbaga, may pang late game pa rin talaga dito kasi si Kelra. So if everything goes wrong para sa kanila sa early game, meron pa rin silang marksman to save them on the late game. But then again, nandiyan din si Sanji using this Lunox na parang ang taas na nga ng contestation rate when it comes to this hero sa pagpasok natin sa playoffs. Tila ba alam na ng mga teams na, okay, since naka-double fighter tayo, kuha na tayo ng masakit sa mid lane. Kumuha tayo ng kahit pa paano mag-compensate doon sa kawalan ng damage kapag nagka-fighter gold lane. And yun yung kailangan din pag-ingatan ng Onyx Philippines kapag naka-snowball din yung Lunox, pag bumilis yung mga items para dito kay Sanji, mahihirapan din silang
sumabay. Lalo na may may Order of Brilliance yan para makatakas dun sa engagement ng Onyx. Ang dami niyang kits daw, pwedeng pantakas, pang-engage, depende sa trip dito ni Sanji. Pero si Carl TZ, yung trip niya kanina sa Game 1, ang puro ikot papunta sa EXP lane. Oo. Pero ngayon, nagparamdam siya dun sa baba, pero alam din naman niya kasi na si Keller yung nandun. Pero ang agang dragon wala kay Sanford. Dahil sinisibol na rin kasi yung pagong for Team Liquid Philippines. Retry para kay Carl. Tapos biglang atrasan na. Wala silang aabutan pero mukhang meron pala dahil nandyan pa rin naman ang Onyx at si Carl TZ pa ang makukuha nilang kapalit. Napakagandang chase down from Onyx Philippines. Pumunta pa si Kelman doon sa kanyang SOT at si King Kong ay kamuntik-muntikan pa. Pero mukhang may ipit yung dalawang sumugod at si Sanford ay tutumba. Ngayon si Sanji pwedeng isunod. Low na rin ang HP. Pero dahil sa nakuha ng Onyx, sila pa yung nakalamang dun sa team fight. Ganda ng counterplay ng Super Fam. Alam nilang marami ng binuhos na resources ang Team Liquid at sila'y marami pang meron at available. Kaya nag-counterplay, naghabol pa sila and eventually winning that team fight. Medyo na-caught off guard din talaga doon ang Team Liquid. Plus, nagganda rin ng backup ni Kelra. Parang alam niya rin kasi na pupunta at pupunta si Uheb since naka-double fighter nga dito ang Liquid. So hindi siya nagpapatalo. So 1v1 sa rivalry talaga ni Uheb at si Kelra. Alam mo, ayaw na ayaw nilang magpapatalo sa isa't isa. Sobrang nag-develop na itong rivalry na to eh. Kung noon, palupitan lang, 1v1 sa lane. Ngayon, dumarating na rin kasi yung pag-usbungan ng fighter gold lanes. Dumarating din yung pagsama ng mga gold lanes sa mga kakampi niya. And yun yung nangyayari for TLPH. Malaki yung value na inaasahan nila from OMF because of the setups din na pwede niyang gawin. Pero meanwhile, on the middle lane, Brusco tried to taunt itong si Sanji. Nagamit yung Order of Brilliance. May info sila na pwede nilang targetin ulit yung mid lane. That is why King Kong nag-aabang sa doon sa right mid bush. Alam mo, in compare with Game 1, ito yung wala sa Onyx PH. Wala silang matinding initiator at wala din silang early damage. Pero ngayon, nandun na lahat eh. Diba? Oo. Nandyan si Brusco, nandyan pa nga si Prince na pwedeng kumapit dito ng mga ultis at Team Liquid. Dagdag pa natin yung damage ni King Kong plus ni Kirk. Kumbaga yung mga wala sa kanila, present na present ngayon and magiging present na rin ang Turtle. At tila ba mukhang kinalaban din ng Onyx to. Yes. Pero nakapwesto na rin ang TLPH. Manggagaling doon sa gitna si Super Prince at si King Kong. Kita naman ni Sanji na may dalawang manggagaling doon ni Carl TZ. Hindi naman siya nagmamadali dito. Alam niya rin na may lamang siya when it comes to the retry battle dahil doon sa innate combo ng Lancelot, which is a Tornos retry. Pero marami pang ginagawang Dragon na. objective team fights ang Team Liquid. Look at Sanford. Sobrang layo niya na nag-zone doon pero babalik sa pagong at si Carl TZ pa rin ang makakakuha noon. Oh, Low may na si sibat. JP. Hinahabol lang si Super Prince sa kanyang kinopyang Black Dragon form pero si Brusco ay low na rin naman. Walang makukuha ang trade ngayon ng Onyx kaya lalamang ang Team Liquid. Wala rin namang namatay pero ganda kasi nung zone na ginawa ni Sanford. Kung hindi ako nagkakamali, naalala ko may nagbanggit. Either caster to o talent o idol natin na kung saan pagka daw nagdragon na si Sanford, kahit wala siyang nakikita, may nakikita yan. Oo, parang nagkakaroon siya ng extra vision sa kanyang dragon. Alam niya kung saan pupunta pero Sanji win. Nakaya sa zone si Kelra ang target niya. Tumba ang gold standard. Kaya naman yung Torre ang pwedeng isunod ng Team Liquid Philippines. Ang Team Liquid sa pagpasok ng playoffs, lagi talaga silang naghahanap ng play na kung saan ikakalamang talaga nila. Oo. Ngayon makikita natin kung kanina iba yung trip ni Carl, ngayon iba rin yung trip ni Sanji. Ang trip nila pahirapan sa gold lane si Kelra and si Carl Lito nararamdaman na rin yung usok nitong Lancelot niya. Tapos si JP, grabe din yung pag-zone out. Tila ba confident talaga ang Liquid sa pagpasok dito sa day 2. At hindi pa yan yung normal na kalid na nakikita natin kasi normally nung pagkatapos ng Project Next o nung kakarating pa lang ng Project Next, yung Fury Hammer yung ginagamit ng mga kalid na first item. This time is a Thunderbelt para kay JP. Amplifying pa yung kunat niya at yung kaya niyang gawin sa mga clash at Kirk. Medyo nahigupan ng onti sa essence kaya naman mapipilitan siyang umatras and in return si Sanford ay bumalik yung kanyang buhay kaya pwedeng mas mag-angas pero si King Kong ay nandun nag-aabang na rin naman. Ididep lang nila yung Torre at alam din ng Onyx Philippines na hindi tayo pwedeng magpalalim laban sa usong ni Sanford. Tumatahi pa si Carl TZ dito. Talagang mainit ang Team Liquid. And they're on the stampede. Gusto nilang madaliin talaga tong laban against Super Fam. Pero yung kinopya dito ni Super Prince, ultimate
ni Sanji, yung brilliance yung mga kopya mo dyan. So kahit pa paano, meron siyang panakas dito tulad doon. Nag-turn na rin kasi itong si Sanji. Pero merong turtle, kaya naman binubrus ko ngayon ng Liquid ang Onyx. Pero nandito rin yung Udin magagaling kay King Kong. May mountain shock na ginamit para makita ang Team Liquid, pero yung Dragon ay enough na. Atahan ng mga members ng Onyx Philippines. Directly mula kay Carl. Nakuha niya yung turtle. Ngayon susubok ng AOD Super Prince na naging target kay si Kirk. Naiwan! Laban. Double kill for Carl. TZ. Yes, buhay si Brusco. Pero patay ang dalawang kampe ng Onyx Philippines. Hindi pa sila doon nagtatapos. Tatahiin pa ni Carl TZ yung mismong laban na to. Pero nandiyan si Brusco, kaso lang hindi enough. Hindi enough si Brusco para tultukan at pigilan ng The Goat. Hindi rin naman enough yung damage. Dito, kaso nga lang inabangan doon sa tumamang SOD na broken na nga yung play pero muling inayos ng TLPH. Ibang klase ang Liquid ngayon. Tila babasang-basa nila ang Super Fam and they're winning every team fights na meron dito. And for Onyx, kung tayo nasa posisyon nila, anong gagawin mo? Kailangan magtiis dito, kailangan mong mapag-item pa itong si Kelra. Up naman na yung kanyang corrosion site, papunta na siya sa Golden Staff and eventually yung DHS and yun yung pinakakailangan nila entering this team fight dahil tatlong makunat ang pwedeng humarap from the side of TLPH. But again, we're looking at TLPH casually winning every single team fight, casually winning every single objective since game number 1. 3 turtles to none compared to Onyx. At ngayon susubukan nilang tumapak ulit sa pedal para madaliin ulit ang mga tagpo. Nag-aagawan na ng mga resources at hindi na pinagpapahinga ng TL ang Onyx. Kasi alam din nila na pag umabot ulit talaga sa late game to, nandyan ulit yung mga scaling heroes ng Onyx PH. This is similar with game number 1 na kung saan may double marksman setup yung Onyx. Double marksman setup pa rin to. Diba? May Yison Shin, may Moskov, kaya minamadali na talaga ng Stampede na meron dito ang Cavalry. Ito na yung Dragon. Ayun na! Susugod ngayon si Sanford na kumpleto ang 7 Dragon Ball para humiling ng isang kahilingan sana pero tinigil muna ng Team Liquid Philippines ang paghabol. At Wait may lang, conceal play mula sa Onyx kasi Sanford ang gusto nila na putol na yung Dragon 4 pero makakatakas pa Uy, tumalon! Fight play and a Dragon Tail combo revitalized tapos biglang dumating ang tropa ng Team Liquid Philippines. Not the Dragon, not Sanford. Ililigtas kasabay ng pagputol ng dalawang buhay. Ngayon isusunod pa si Super Friends, tatlo ng tutumba mula sa Onyx at mukhang libre na naman ang objective for Team Liquid Philippines. Lord secured para kay Carl TZ at sa Team Liquid Philippines. At grabe yung mismong basa nila sa laro. Tila ba parang pinang-bait out lang nila yung Dragon kasi alam nila na magka-counterplay ang Onyx. Ngayon susubok na naman si Kirk Bigyan. Dito si Oheb. Pero meron na namang naka-ready para suportahan yung kakampi nila. Nandyan si Sanji. Kapag anytime bubugbugin nyo si Oheb, nandito ako para tulungan yung tropa ko. Ganong-ganoon yung ginawa ng Liquid kanina nung gusto nang patayin ng Super Fam si Sanford. Bigla na lang may dumating na parang tinawag na backup right from the start. Ngayon, yung tinawag na backup ng Team Liquid Philippines ay yung Lord nagmamarcha sa babang bahagi ng mapa. Pero again, ang target nila yung gitna dahil may outer turret pa. Pero mukhang nagpalit ng plano. Sa baba na lang daw tayo dahil si Carl ay nandun na. Pinit yung Sumubok Dragon. na ng damage pero tinawag na muli ang Dragon. At nandun pa yung Eye of Offended. Sumubok din ang Team Liquid na pasukin mismo sa basket. Hindi makaalis ang Onyx Philippines. Hindi makaalis doon sa crowd control na ginagawa ng Team Liquid at naipit hanggang sa tuluyan ng masaktan. And Super Prince na lang ang nag-iisang dedepensa. Ngayon ang TL ay isang laban na lang ang kailangan. Match point for the Cavalry. Masyadong mainit. Basang-basa ng Team Liquid Philippines ang galawan ng Super Fam. Ipapakita lamang ng talagang playoffs mode narito ang Cavalry. And with that being said, gusto ko ring marinig ano pang sasabihin ng ating mga panel. Stampede na naman! We told you so.
Sorry, Onyx, but we told you so. Kasi nag-iiba yung laro. Pag kalaban mo, meron kayong marksman, tas kalaban mo, double fighter side lanes. Mas aktibo sa mapa yung double fighter side lanes. Onyx, bigyan natin, of course, ang ganda nung ginawa nila pagkatapos nakuha ni Carl Tizzy yung Turtle 1. Nag-invade sila kagad, kumuha sila ng kills, hindi lang nila nakuha yung purple buff ng Lancelot. Pero turtle after turtle, lahat ng mga sinabi natin na mangyayari, yung paghirapan dito ng Onyx Philippines, dinala dahil nung Yuzong ni Sanford, the Petrify, the Furious Dive combination. And that's why we said na mahihirapan absolutely ang Onyx Philippines dito sa game na to with just the draft. Ang choice mula dito sa Onyx Philippines na pahirapan ang kanilang sarili at mag-gamble doon sa late game, hindi talaga nag-work. At nakita natin na napipigilan itong si King Kong na makakuha ng magandang farm kasi naman itong si Sanford, maganda rin yung performance overall as a team. Itong si Carl Tizzy was also MVP-esque yung kanyang performance. Yeah. Siguro itong si Sanford meron siyang magandang outplay dun sa may top, but Carl Tizzy was just all over the map. Hindi pinapahinga yung mga members ng Onyx Philippines. And there was also a time where the Ruby connected with the Lunox dun sa may bottom lane para i-punish yung Sekelra. Unfortunately, para sa isang Moskov na ang pinaka-defensive tool lang umalis dun sa mga bakbakan na maybe wait for his timing to get enough items para maging threat. Purify will not be enough against 3 sources of stuns mula sa TLPH. Meron kang Yuzhong, meron kang Ruby, meron kang Khalid. Napakahirap mag-survive bilang isang Moskov dito. That's why it's very questionable for me. Na-hype na tayo nung X-Work na ikukunin. Hindi kinuha, hindi tinuloy na Onyx Philippines. Doon tuloy sila nagkaroon ng problema. As we look back into the highlights, makikita natin yung mga magandang ginawa dito ni Sanford, especially the usage of the Petrify, the right moment para ma-punish mga members ng Onyx Philippines. Ito naman yung itatry siyang i-punish ng mga katapat niya onto the top lane. Siya pa yung magpa-punish. Look at that. Outplay. Napakagandang outplay. What a job. Talagang sinulit niya, 3 yung tinamaan niya pa with the essence na eventually na-trigger niya at nabalik yung kanyang buhay. Yes. If Onyx Philippines are gonna let Sanford cook in this game, tapos ang itatapat lang nila is isang lapu-lapu na may potential pang ma-counter kasi open pa yung Esmeralda, I think that Onyx Philippines are making the game so difficult for themselves. We have to commend Coach RC and Coach Tic-Tac here. The coaching staff of Absolutely. Team Liquid Philippines, 2 games in a row na nakita natin dito sa serye na to. Dictated ang draft by Team Liquid Philippines. There's 1 or 2 picks that get banned out. Yung pagka-focus nila sa mga second or even third picks, imbis na sa first picks na pwede kunin ng Onyx Philippines, binablock na nila kagad para umiba naman yung game plan ng first picks ng Onyx PH. Then come in game, come the execution, Carl Tizzy still on point, yes. But across the board sa Team Liquid Philippines, masasabi mo ang ganda ng performance nila, especially in this game. Yeah. Makita natin yung overall na ginagawa ng TLPH is really based on the neutral objectives. Kahit yung early game na eventually bababor sa Onyx Philippines ng konting-konti lang, madaling nabawi ng TLPH. Kasi kahit naman ma-invade sila ng Onyx, maybe let's just say na may mga konting slip-ups mula sa mga players sa TLPH in the first 2 minutes of the game, madali siyang ibawi dahil kahit anong mangyari, lamang talaga ang draft ng TLPH doon sa early game. Kapag nag-connecta dito ang Ruby at Lunox, meron ka agad kill potential. Wherever the Khalid goes, meron ka mapapatay. And Sanford, the fact na kaya niya mag 1v3 because of the nature of the hero, it just proves to us na mahihirapan ang Onyx sa kahit anong angulo doon sa early game. Kinailangan nilang umabot sa point na late game na yung kanilang aasahan. At hindi lang late game, Redmar, late game pa. This is the Moskov. And to just remind everyone, dahil nagkaroon tayo ng Project Next na patch, yung mga gold laners nahirapan na makakuha ng enough na farm. To the point na 10 minutes 50 na yung average time for the Trinity. Yung 3 item power spike para sa gold laners, lumagpasan ng 10 minuto. You cannot wait for that moment. In fact, 10:53 natapos yung laro na to. Imagine, you have to wait for the entirety of your map na mabasagan kayo bago ka pa magkaroon ng 3 item power spike. It really tells us na hindi pa ganun ka-shoot yung mga late game marksmen kapag yun lang yung way mo para makakuha naman. At lalong-lalo na kapag yung kalaban mo ay malakas sa early game. Which is why, again, the question still remains for Onyx Philippines. Nasaan ang mga drafts ng Onyx Philippines na mas gana sa early game na lumalaban na kagad? Yes, again, if this was before Project Next, you'd see Kelra joining the fights even sooner na hindi ganun katagal sa lane kasi
may oras ka naman, but ngayon wala na masyadong oras yung marksman. Kaya tumaas ulit yung pagbalik ng pickings sa mga fighters sa gold lane. Kasi hindi mo naman kailangan ng oras para sa fighter gold lane kahit wala ka pang item, components pa lang, okay ka na eh. That's completely fine. As long as meron ka ng damage sa gitna ng mapa, sa jungle, sa mid, you're good. And this is what Carl Tizzy has been abusing. Yung literally ko, yung sinabi mo dito, Redmar, yung fact na pag alam mo yung power spike mo, alam mo yung strike ng hero mo, alam mo yung nature of the draft overall, napakadaling mag-punish. At ang ginawa dito ni Carl Tizzy ay constantly nag-invade sa jungle ni King Kong. Magandang simula para kay King Kong in this game kumpara sa game number 1, but not as good as Carl Tizzy's jungling for the past 2 games. Napakagandang simula para kay Carl Tizzy in this play of match. At so far, match point na sila in this series. Napakadali niya nakukuha yung farm at 821 GPM. Parehas na one-sided games na nakikita natin. At parehas din, nag-iinit ang ating GOAT.